teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Good morning po. Good morning Jesus. sa ating lahat. Good morning, Kongfi. Ayan, sa lahat po ng ating mga kapatid na patuloy pong nag-aabang, no? Nag-aabang itong ating mga pag-aaral na nagaganap sa buong mundo. At maraming po salamat at kayo po'y naging nariyan at handang makinig, handang mag-aral para lalo po natin makilala ang ating Panginoon. Sige, bati-bati mo tayo. Basta simple. Yeah, thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating mga kapatiran na alam ko po na kayo po ay nakasubaybay sa ating JMJ. At muli po, binabati natin yung ating mga kapatid po. Mamaya po, naandyan po kami sa Candelaria, kina Brother Bobby at kina Sister Doris. At ganoon din po sa ating mga kapatiran po dyan sa San Pablo, Los Baños, Calauan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar na ngayon po ay nakasubaybay. Ayan, Pastor Romy. Blessed morning devotion, GMJ, sa ating lahat, saan man dako kayo naroroon, buong community ng Kompi, buong mundo, nasa ibang bansa, nasa Pilipinas, at laging sumusubaybay sa segment na ito. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumainyo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay matanggap natin, lalo na sa faithful na nakikinig, sumusubaybay, nanonood ng GMJ. God bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kahapon naganap, ay ka-39th year ng Bulacan Outreach at napakasaya po kahapon. At overflowing sa lahat, hindi lang regalo, pagkain, para ba hindi na tayo magkatatuto kahapon ano gagawin natin kainan. Pero napakasaya at very, very successful po. Talagang maraming... Tournament pa kahapon. Oo, may tournament pa ng chess tournament. Si Pastor Alex nanalo. Talagang ano kahapon. Pastor Alex second, di ba? Sarap manood kahapon. Nakaka-excite. Halo-halo yung biruan. At kahapon, Pastor Romy, di ba? Birthday pala ni Sir Josie. Sister Josie, Adelis 60 Reyes years. ng Kalaka. Joy. Joy. So marami may kaarawan kahapon at Josie. puri ng ating Panginoon. At talagang ang ating Panginoon ay, ito na may mga pangako niya, talagang overflowing na kagalakan, kasiyahan, ang nagaganap at magaganap sa kanyang mga anak na patuloy na naglilingkod na may katapatan. Ngayon po sa araw pong ito po'y pagkapatuloy namin ng pag-aaral tungkol sa ating attributes. Pero bago po tayo magpatuloy, Pastor Romy, ikaw na nga mag-opening prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, aming amang mapagmahal, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at kasama ng banal na Espiritu Santo, kami po'y naririto upang magbigay luwalhati, parangal sa iyong banal na pangalan upang ma-declare ang biyaya, ang pagpapala ng iyong salita sa lahat ng nanonood at nakikinig sa oras na ito, Panginoon. Kasihan mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo at maipahayag ng buong karunungan with power and anointing of the Holy Spirit so that all the listener will be blessed. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. So ito pong tuwing Thursday, no, God willing po, itong ating mga pag-aaral tungkol sa attributes. Marami po ito. Bigyan ko lang po kayo ng quick review. Ika-4th week na po natin ngayon, mga kapatid. Ika-4th week. At natalakay na po natin ang the goodness and the freedom of God, itong holiness, righteousness, itong truth at genuineness last week. Ngayon naman po ay aming tatalakayin itong faithfulness at veracity. Marami po ito, 25 po itong pag-aaralan natin, kaya abang-abangan nyo po ito every Thursday ating pag-aaral. Pero bigyan ko rin po kayo ng quick review after sa ika-4th week, no? Ika-4th week na po ito, 8 na po yung attributes. Pag sinabing attributes, ito po ay sa Tagalog is katangian ng ating Panginoon. Mga katangian ng Panginoon. Bagamat yung ating pong pag-aaral ay para bang limited pa rin po. Dahil bagamat 25 attributes itong ating pag-aaralan, pero alam ko marami pang katangian ng Panginoon na kailangan pa nating diskubrihin. Pero for the meantime, ito po ang pinagkaloob muna ng Panginoon sa atin na pag-aralan
na kailangan maunawa mabuti. So pag sinabi nga pong attributes, ito ay mga qualities, character, or characteristic ascribed to someone or something. Pero yung ating pag-aaral, ito'y patungkol sa ating Panginoon. So ang aming pong intention ay lalo pang lumawak ang ating kaalaman at pagkilala sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga na yung ating mga karanasan, kailangan ito po ay fresh experiences. Pag sinabing fresh, yung naganap ngayon, kahapon, at hindi po yung naganap 20 years ago. Hindi po yon. Ano yung mga latest? Ako po, meron latest at i-share ko po ito pag natapos na po yung mga proceedings na magaganap. At ako'y tuwan-tuwa talaga, mga kapatid, tuwan-tuwa na patuloy na ina-unveil ni Lord sa akin ang kanyang sarili. Paano siya nakikipag-usap, paano kanya tuturuan. Excited po ako na ibahagi pero hindi pa po kumpleto eh. Pero napaaganda po talaga ang ginagawa ng Panginoon. Ngayon, dito nga po sa attributes, ay may tinatawag na communicable, merong incommunicable. Pag sinabing communicable, ito po yung mga katangian na pwede mapasa atin, but in a limited sense. Hindi pa rin po perfect. Kasi pag sinabing perfect, di Diyos na tayo. So, in a limited sense, meron pa rin siyang hangganan. Meron pa rin imperfection. Pag sinabi man pong incommunicable, ito po yung mga katangian ng ating Panginoon na hindi pwedeng mapasa atin. Agayong all-knowing, tayo, hindi naman tayo all-knowing. Very limited yung ating kaisipan. Yung kanyang omnipresent, hindi tayo pwedeng present sa lahat ng dako. Kung nandito tayo, dito lang tayo. Yung kanyang pagiging sovereign God na lahat kaya niyang gawin, hindi rin po natin kaya yan. At hindi magaganap. At never na magaganap sa atin yun, mga kapatid. Kaya ito pong ating pag-aaral ay naway, ito po'y lagi niyong abangan, para bang lagi din yung kasabikan. Kasi every time na ating mga pag-aaral ay meron nire-reveal si Lord eh. Meron siya nire-reveal sa atin. Kaya nga po sa akin, gusto ko sana yung mga fresh experiences po ninyo. Fresh. Nangyari kahapon o a week ago, yun ang magandang ibahagi natin. Kasi ang ating Panginoon ay everlasting alive. Alive siya eh. So hindi pwedeng, hindi nagaganap sa atin ang mga miracles araw-araw, hindi pwedeng hindi nagaganap. Dahil yan ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po sa umagang ito, tatalakayin natin itong faithfulness at veracity. Pero bago po simulan ni Pastor Simple at Pastor Romy ang faithfulness, meron pong isang awitin na kaming aawitin tungkol po rito sa katapatan ng ating Panginoon. Amen. Katapatan mo ay walang hanggan, pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, Panginoon. O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Lamang ng kaluluwa'y tanging ikaw ang hangan. Laman ng isip ko'y laging ikaw, Panginoon, nahihimlay sa puso mo, Jesus. Katapatan mo ay walang hanggan, pag
Pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. Amen. Yan. Thank you, Lord. Salamat po sa ating Panginoon. At sige po, bago po basahin yung word natin sa magang ito, basahin po muna natin, Pastor Rapi, yung ating pala, yung ating- memory verse. Okay, sa Jeremiah chapter 17, sa verse 7. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is the Lord. Sa Tagalog, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Amen. Yan, thank you, Lord. Yan po yung ating memory verse. Sa pagpapatuloy po, babasahin ko lang po dito sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, dito po sa verse 24. Sabi po dito, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Napakaganda po na pangako ng Panginoon sa atin na ano po ito, kinatotohanan, isinisigurado po ng ating Panginoon na gaganapin talaga niya yung kanyang binitawang salita. Hindi po pwedeng hindi gagawin niya para sa atin yan. Kaya sa umaga pong ito, dalawa po kami ni Ninong Romy dito sa Faithfulness. Ninong Romy, kayo na po muna mauna. Ayan, praise God. Hallelujah. Dahil Ninong nauna. Thank you, Lord. Basahin ko lang po ang isang verse dito sa Deuteronomy 7, verse 9. Alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi. Ayan, praise God, hallelujah. Napakasarap pag-usapan itong katapatan ng Diyos. Actually, katapatan rin natin mga believers sapagkat tayo ay mga taong namumuhay sa pananampalataya. At bilang mga taong namumuhay sa pananampalataya ay baka para tayo makapamuhay, kailangang makilala natin, malaman ang attributes ng God. At isa na nga dyan yung katapatan, faithfulness ng God. Yung katapatan muna niya, bago yung atin. Magkakaroon tayo ng reaction lamang doon sa katapatan pag nalaman mo kung gaano kabuti, kabait, katapatan Diyos, madali tayo mag-response. Mahirap maging tapat kung hindi mo naman alam kung sino siya na nangako ng katapatan. Katulad dito sa ating binasa, hindi siya sumisira. At tutuparin niya hanggang sa 1,000 saling lahi. Ayan, naku, kasama ang lahi. Totoo yung kay Abraham, nakita niyo kay Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, ay yung kanyang faith transfer. Kanyang mga anak sa kanyang kaapu-apuhan. Isang araw, galing kami sa mga prayer meeting. Kasama ko yung aking apong maliit, si Marcus. Dito tumira yon, dito pinanganak yan, dito lumaki. Hindi pa pala malaki, tabatsoy lang. Kasama ko sa 4 na prayer meeting, 4, 5. 5 prayer meeting ang pinuntahan namin. Alam nyo, kaliit na bata, bago kami umalis, let us pray. Lahat naming puntahan, gusto niya siya nagpipray, opening prayer. Maya-maya pag may nagsishare, share ako. Hindi siya pumapayag na hindi mag-share. So naisaling ko na hanggang kaapu-apuhan yung aking faith. At meron kaming prayer meeting na walang kamay, walang paa. Totally. Walang kamay, totally. Pati paa, totally wala. Nakatayo lang siya sa silya, ganyan. Nakita ni Marco, linapitan, kakamay siya. Ay nang iganon ikakapraso, kakaputol, nag-atras, natakot. Natakot dahil walang kamay. Maya-maya, lumayo. Maya-maya, lumapit uli.
pinag-pray yung bata, hindi na bata, 24 years old na walang kamay at walang paa. Pinatong niya ang kanyang kamay doon sa bata at pinag-pray over, Lord. Sabi ko, buti na lang, Marcus, ang prayer mo hindi magkakamay at paa. Bakit, Lo? Baka hindi nabigyan, talagang hindi na siya linagyan ni Lord ng kamay at paa. Pinag-pray niya kalakasan, mahabang buhay. Imagine, ang liit-liit. 4 na prayer meeting, kailangan lagi siya nagpapasalamat. Laging nagsishare. Kaya dito, tapat ang Diyos. Dito pa lamang hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Kaya mahalaga yan po. Yan ang pangako ng Diyos, kaya matutupad. Ang inyong mga apo, sabi ko nga sa mga pinupunta ko ng Sunday Fellowship, isama natin ang ating mga apo. Kasi meron kaming isang member doon, Sister Mina. Yung mga apo niya, siyam. Maliliit, ganyan. Siya ang nagdodoxology sa Kalo, yung siyam na bata, kasama lagi weekly. Ay mahal ang pamasahe. Ngayon na kinausap ako ng Minister Ariel, sabi niya, Pastor, bigyan natin ng pamasahe si Sister Mina kasi yung dami niya pinamamasahe. So kagad, sabi ko, sige, call ako. So nagbigay ako ng pera, naghati kami, nagbigay rin. So every week, meron kaming covenant na laging bigyan ng pamasahe. Kasi walang absent na hindi niya isinasama ang kanyang mga apo. Naroon ang gagalang, ang babait, hindi malikot, hindi maingay. So hanggang kasalin-salin ng lahi. So ang katapatan ng Diyos, maniwala tayo lahat ng kanya sinabi. Di ba sa Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling. Tutuparin niya ang lahat niyang sinabi. Gagawin niya. Meron siyang word of honor. Integrity of the word. Dito sa pagiging faithful ni God, ang pag-usapan natin. Siya naman, tayo, sabi niya, malimit niya, hindi tayo tapat Pero ang Diyos, tapat pa rin. Wala pa namang perfecto No? Pero, meron Diyos na nagiging tapat, na nagiging tularan natin, gayahin natin. Para yung mga promises ng God, ma-receive natin. Kapag tayo naging masunurin, naging tapat sa Diyos, yung pangako automatically dumarating na yan. Kahit na nga halos hindi mo i-claim, magugulat ka na lang, uy, may blessing na naman. Ibig sabihin, may natap na naman tayong Word of God na sunod natin, naging tapat. Tayo. Kaya ang Diyos lang tapat sa kanyang sinabi. Meron pong 5 bagay na God ways of being faithful to us. Number 1 is, God is faithful in providing for you. Ang God ay faithful, tapat. Ang faithfulness ay katapatan Tapat sa kanyang sinabing, ipoprovide niya lahat nating pangangailangan. Lahat. No? Lahat. Hindi yung ating wants. No? You may not have everything you want, but you have everything you need. Hindi yung wants. Tayo maraming wants. I want to be a millionaire. I want a new car. Ang ano-ano. I want house in Ayala, Alabang. Yan. Want mo lang yan. Pero ang need mo, hindi ganun kagad. Live one day at a time. So, God is faithful. Pag kayo mangangailangan ng pera, faithful siya. Anong promises niya? Anong promise niya sa if you need finances? Philippians 4:19. Mula sa kayamanan, di mauubos pagkakaloob niya. Nung ako po'y ma-hospital, malaking pera. Umabot almost. Pati mga medicine, consultation, mga kung ano-ano. Almost 2 million. Pati itong kaputol na paa. Pero God provides. Walang inutangan. Yung siner ng aking anak doon sa pinuntahan natin sa City Garden na
Sabi ng kanyang asawa, ang daddy, walang insurance. Sila lahat may insurance eh. Kaya kahit saan sila pumuntang ospital, doktor, magpagamot, magpa-opera, walang bayad. Naka-insured sila. Samantalang ako, sabi ng manugang ko, yung sikat kasi, yung asawa ni Mark, naging manager ngayon ng Soler. Sabi niya, nagsishare siya sa kalo sa fellowship. Doon sila umattend eh. Sabi niya, ang daddy ko po, walang insurance. Kaya na siya yung hospital, sabi ko kay Mark, paano yan? Walang insurance si daddy. Eh, mamahalin yung hospital niyang napuntahan. Pero nagulat na lang siya na kung saan ang galing ang pinadala ni Lord. Sabi niya, kaya pala hindi siya naka-insured. Kay Lord pala siya naka-insured. Natapos, walang inutangan, walang hiningan, walang pinaramdaman. Dumating ang blessing. God provides. Kailangan magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang pagtitiwala sa salita ng Diyos, pagtitiwala sa Diyos, sa kanyang katapatan. Dahil kailanman, hindi siya naging sinungaling. Ayan, panay ang tingin ko sa oras. Kumisa napapasarap kasi ako eh. Ayan. Ngayon ang pangalawa, God is faithful to uplift and encourage you. Ayan. Kailan tayo ni-encourage? Sa sandaling tayo'y may dinaraan ng mga pagsubok. Sa sandaling tayo'y dumaraan sa mga trials, kalungkutan, dalamhati, namatayan. Eh, natural na nangyayari sa lahat. May matitinding pagsubok sa buhay. Alam niyo po, na-experience ko, pag ako'y nagkakaroon ng mga trials, ni minsan, glory to God, hindi ako nagreklamo, nag-complain. Pwede naman. Bilang man, pwede ko naman sabihin, Lord, tagal ko na nagsaserve sa iyo, almost 42 years. Pastor na ako, bakit pa ganito? No. Glory to God. Hindi po ako nag-complain. Hindi ako makaawa o naging kawawa. Dinala ko sa magandang hospital na nagkaroon ng ganyan, pinutol ang paa. Pero after a few months, lumakad na uli. Ayan, normal na po akong lumalakad uli. Hindi lang ako masyadong umakit sa matataas. Pero nalwari. Kung ano yung ginagawa ko dati, ng 2 paa at saka 1 kalahati na lamang, normal din ang lakad. Sabi ng iba, wow, parang walang nangyari ah. So, akit ka agad ang glory kay God. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay ko, bumabalik lahat kay God. Alam nyo, glory to God. Pagkatapos kong ma-operahan, yung blessing, dahil hindi ka nag-complain, magkaroon ka ng mga trials, ang blessing dumaloy. Ngayon, si Mark, may bago na namang kotse, Montero. Ang kanyang asawa na-promote as manager ng Soler. Si Yomi, kagarating lang galing Korea, nag-seminar, directress na siya ng PCU. Si Michael, naging director din ng kumpanya. Kasi sinesearch ni Lord, tinitingnan yung heart natin. Heart knower nga siya eh. Alam niya ang laman ng puso natin, alam niya ang laman ng isip natin. Hindi tayo makapagkukubli kay Lord. At pag tayo ay nakapasa sa kanyang testing, pag dumating ang trials, eh si Job nga, isang tambak eh. Ang dami nagkamatay. Tao, hayop, kasakit. Ano nga in example sa lahat ng pagsubok na darating? Wala namang pagsubok na darating sa atin na hindi pinahintulutan ng Diyos. Bakit? Para mag-mature. Para makita natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Ang kabaitan ng Diyos. Kahapon nga po, naroon kami sa 60 years na birthday ng aking pamangkin. Sabi niya, Tito, gusto ko ganyan, ganito, ganito. Ay, dito na tayo mag-pray. Pray over ka na namin dito sa loob ng bahay para maramdaman mo yung presence ng God. Ang Word, yan, binigay natin ang mga Word of God sa mga birthday. Ay, marami pa kami susunod na prayer meeting. Tuwan-tuwa siya.
Sabi ko, alam mo, pamangkin, ang choice ko, papunta dapat kami ng anniversary ng Bulacan. Pero nagpaalam ako kay Pastor Alex na birthday mo. Pinayagan naman akong dito pumunta. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya tuwan-tuwa siya. Praise God. Hallelujah. Ayan. So, pag dumarating ang mga pagsubok sa buhay natin, tapat siya sa lahat ng kanyang pangako. Meron lagi tayong Word of God. Napakahalaga na yung meron tayong salita ng Diyos na panghahawakan na pag dumating ang mga sitwasyon na hindi mo na alam, na may dumating ng mga pagsubok, problema, trial sa buhay natin, ang hahawakan kagad natin, go to the Word of God immediately and declare it. Yun ang faith natin. I-declare mo. Huwag kang mag-complain. Huwag kang mag-aas, bakit ka nangyayari sa akin to? Bakit ako? No. Hindi ka naman si Didi Reyes na may kantang, bakit ako? Hindi. Christian ka. Huwag kang magbabakit. Sabi nga doon kay Job, di ba? Hindi wala kang karapatan magtanong ng bakit sa Diyos. Naririyan ka na ba? Nang gawin ko yan. Kaya ang pangatlo na ha, madadali ako ngayon. Ang pangatlo ay God is faithful in comforting you. Pag ikay may dalamhati, namatayan, nawala ng loved one. Ako po, 2 ng loved one ang nawala ko eh. Isang unang asawa, namatay, kaasawa uli, patay na naman siya, pwede na ako mag-asawa. Pero ngayon, hindi na ako mag-aasawa. Loss of job and friendship, relationship. Maraming mga nawawala, ganyan, ganito, ngaan pati kayamanan, pero si Lord, ayan dyan, upang tayo i-comfort niya to restore us. Ang mga broken spirit natin, palakasin. Kaya alam nyo, ayan, pagkatapos sa mga pagsubok, yan, tumataba na uli ako. Ito nga ang aking paa, sumikip na. Lumaki na yung binti ko. At ang baba ko, naragdagan na uli. Di ba? Hindi naman ako malakas ng kumain. Kapraso na lang. Naririnig si Lord, tapat siya na i-comfort niya ako sa lahat ng aking dinaanan. Nangyari ito para maging example, maging patotoo, mag-witness sa marami na hindi pa katapusan ng mundo. Pag may dumating na pagsubok sa buhay mo, nagsisimula lalong ang Diyos magpakilala ng kanyang katapat at kabaitan sa kanyang anak na kailanman hindi niya tayo pag-iiwan. Tandaan niyo yung footprints in the sun. Ang kala ng tao na iwan na siya. Wala na, dadalawang bakas na. Dalawang bakas na lang. Sabi ng Diyos, hindi mo na bakas yan. Akin na lang yan. Kung kailang akala mo'y nag-iisa ka na, naroon si Lord. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. And number 4, 2 na lang po. God is faithful in strengthening you. Palalakasin ka. 2 Corinthians 12:9. Biyaya mo'y sapat. Sapat-sapat lahat ng pangangailangan natin. Naka-ready na. Hindi pa nga tayo pinanganganak. Meron na siyang naka-ready. Up to the end. Hanggang sa iyong pag-alis sa mundong ito, may iniready na rin siyang eternal life. Lahat provided na. Palalakasin ka, patatatagin ka, patitibayin ka, at ang buhay natin, di ba sabi nga sa Acts 1:8, when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. Kaya walang Kristiyanong lupaypay. Walang Kristiyanong talunan. Amen po ba? Kayo mga nakikinig, amen ba dyan? Baka mamaya, lunggukin na kayo, lagi ng ang taong masayahin, humahaba ang buhay, ang taong malungkutin, unti-unting mamamatay. Gusto niyo na mamatay? Malungkot kayo tuwing umaga, hapon, araw-araw. Simple suicide pala yung pagiging malungkutin. Slow suicide. Kaya gusto mong humaba ang buhay? Maputulan ka man ng paa. Smile. Ayan. Hindi nawala sa akin ang smile.
Laging masaya. Bakit? Kasama ko ang Diyos eh. Ngayon nga ang saya-saya ko kasi yung aking mga apo ay nagbabakasyon sa Kalo. Tulugan pa kanina na umalis ako. Tinawagan ko na lang, kakain kayo ng lomi dyan, ganito. Ang saya-saya. Walang nakain ng hindi nagpipray. Magpipray yung taga-Methodist, si Miko. Magpipray ang taga-pastor. Si Marcos, ang ambisyon niya maging pastor ng Kompi. Sabi niya, bago ako maging pastor, magiging worker muna ako. Alam niya, magiging worker muna ako. Pagkatapos ako yung worker, magiging minister na ako. At sunod na niya, pagkatapos minister, pastor na ako katulad ni Lolo. Alam niya, wala naman nagturo. Alam niya. Yun ang kagalakan ko. Na ang Diyos ito. Kaya mga kapatid, di ba, Acts 16:31? Kasama ang buong family. Yun laging paulit-ulit ni Pastor Alex na sinasabi sa atin. At kahulihan na po, yan, eksakto ako sa aking oras. God is faithful in sending community of support. Ang God ay faithful na bigyan niya tayo ng komunidad para maging support natin sa ating spiritual life. Sa Hebrews 10:25, huwag niyong pababayaan ang ganitong pagtitipon para palakasin ang isa't isa kasi nga ang mga tao ilitolo paypay sakitin, pupunta sa church ng mga problematic at lalabas ng church na charismatic. May smile na. Kaya ang charismatic full of joy. Tingnan nyo nga katabi nyo kung nakangiti yan o nagko-complain o nalulungkot. Ang charismatic, natanda ko minsan sa Batulo pa ating mission house. May dumating na bisita, natutulog ako sa aking kwarto. Makit yung isang training. Ay, brother. Hindi pa pastor brother. Oh, bakit? May dumating pong tao, hinahanap kayo. Sabi ko, kanina pa po ako dito. Bakit nga ngayon mo ako ginising? Pinagmamastang ko po kayong matulog. Aba, masama yan. Sabi, hindi po. Kayo pala kung matulog kahit natutulog nakangiti. Wow. Kaya nahaba ang buhay ko. Kahit pala ako natutulog. Kasi nakatulog ako nagpipray. Masaya. Kaya hanggang sa pagtulog ko, panaginip ko, prayer meeting. Alam nyo, totoo lang po. Malimit ko mga panaginipan ng mami at daddy. Noong isang araw, ang daddy, nagbibigay ng instruction. Nung nakaraang linggo, mami, lagi kong kasi actually, lagi talaga nasa mind ko. Yung mga instruction niya, yung guidance, nung nagsishare si Sister Ria dito ng pag umaga, magpipray na, hindi kagad siya makapag-pray dahil si Pastor Alex ay nagbibigay pa ng instruction sa kanya. Hindi siya makapag-pray dahil nagbibigay ng instruction. Ang Mami Ligaya, ganun, at saka Daddy Bert, lagi nagbibigay ng instruction. Kaya salamat sa Diyos, binigyan tayo ng community na kung saan niya tayo susuportahan, i-guide, at ang ating blessing, naka-address sa langit sa community na pinagdala niya sa atin dito sa community Kompi. At meron namang napalipat ng iba, nag-change address lang yon, pero na kay Lord pa rin. Pero pag ikay tinalga sa isang komunidad, para ikaw doon ka palakasin, tulungan kapag may trials, may pagsubok, may mga kapatira magko-comfort sa iyo, magpipray sa iyo, yan, lalakas ka na naman. Kaya ang Diyos ay patuloy na nagiging tapat, bagamat sabi nga 2 Timothy 2:13, na tayo, bagamat tayo hindi tapat, ang Diyos ay nagiging tapat, patuloy na magiging tapat sa atin. Maghintay ka lang. Gawin natin ang kalooban ng Diyos at huwag tayong susuway. Huwag na nating balikan ang mga kasalanan. Huwag na tayong bumalik sa pagkakasala sapagkat mawawala ang blessing. Yung biyaya ng Diyos na nakalaan para sa iyo ay pag tayo nagiging matapat, masunurin ang biyaya kung saan dumarating.
Thank you, Lord. God bless you all. Jesus. Yan, thank you Lord. Purihin ng ating Panginoon. Pwede po bang batihin muna natin, sabihin natin sa ating katabi na ang Diyos ay tapat. Yan, thank you Lord. Salamat sa Panginoon. Totoo po yan. Ito nga po yung aming isang attribute na aming isinisir ngayon tungkol nga po sa katapatan ng ating Panginoon. At alam na po naman natin na sa buhay natin ngayon, danas na po natin yan, nararanasan po natin yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya kung babalikan nga po natin dito sa 1 Thessalonians 5:24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. At ang katapatan po ng ating Panginoon, ito po ay nagpapatungkol sa kanyang mga salita. Kaya nga po pag binabasa po natin yung salita ng Diyos, lalo nating napangahawakan po natin to. Kaya dito nga po sa 1 Thessalonica 5 verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan po ninyo ha, yung pagkakatawag daw sa atin ni Lord, hindi daw tayo bagsakan ng galit, hindi bagsakan ng puot, kundi ipadama po sa Kanya yung pagmamahal niya, ipadama sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Para simple sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, lalo pong napapatunayan natin yung kabutihan ni Lord. Na kung ano po yung pagkakilala po natin sa Diyos ang nagpapahayag ng sa ating mga gawa. At ito po ay nagpapahayag sa ating mga salita. Ako lang po merong akong isang nabasa po na napakagandang kwento. Na ito po ay may kinalaman doon sa kung ano po yung pinapaniwalaan mo, ito po ay nagpapatungkol doon sa gagawin ng Diyos para sa atin. Meron po ako isang nabasang kwento na meron pong isang batang kabataan po na siya po ay pilay, nakasaklay. Tapos po, nag-aalaga po siya sa kanyang tatay. Tapos wala siyang ibang gawain kundi maglabada lang. Nung kapanahunan pong yon, may sakit pa po yung kanyang tatay. Tapos kailangan nila yung pera para mabili yung gamot at pagkain nila. Nakita po niya doon sa kanyang paglalakad para pagpunta sa labada, nakita po niyang merong panran na ang nakalagay doon, pagka nanalo ka, may papanalunan kang 3,000. Alam niyo po, nasabi ngayon ng bata, nung kabataan, sabi niya, sasali pala ako diyan para manalo ako at yung mapapanalunan ko, pambili ng gamot at ng pagkain ng tatay ko. Sipi, wala ho siyang ibang yun lang kanyang Ngayon po, yun ang ginawa niya, hinanap niya kung saan yung nagpalista siya. Nagulat ho yung mga tao. Sabi niya, ano ba naman to? Sasali sa takbuhan, nakasaklay. Kung ikaw nga naman yun, matatawa ka rin. Paano ka mananalo niyan? Yung kasama mo sa labanan, 2 pa, tapos ikaw, nakasaklay. Sa madalit sabi po, nagpalista po yung bata. Pero ang pinakaano po niya doon, gusto niyang manalo ng 3,000 para may pambili sila ng pagkain. Ito na po, dumating na po yung yung panahon na dumating na yung takbuhan na. Alam niyo po, habang tumatakbo, nakakailang gulong yung bata. Simple, nakasaklay ka, yung kalaban mo, 2 namang paa. Sa madalit sabi po, naiwan siya. Alam niyo po, sa palagay po ninyo, sino po ang nanalo? Sa susunod, sasabihin ko po sa inyo kung sino nanalo. Sa riksik po. Yan po, ituloy ko na po. Ito na po, ganito po ang nangyari. Nalaman ng mga kasama niya sa takbuhan na kaya gustong sumali ng bata na yon para manalo ng 3,000 at may pagkain ng kanilang tatay. Alam niyo ba ang ginawa ng kanyang mga kasama sa takbuhan? Nung malapit na po sa finish line, hindi po sila tumatapak sa finish line. Alam niyo kung anong ginawa nila? Hinintay nila yung bata na nakasaklay na siya ang tumapak sa finish line. At siya po ang nanalo. Ano pong ibig sabihin nito? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ano yung pagkakilala natin sa Diyos, yun po yung gagawin ng Diyos sa atin. Gaano po bang katapat ang Panginoon sa ating buhay na pinaniniwalaan natin? Kaya mahalaga po na pag-aralan natin yung attribute ni Lord. Minsan, para bang ang pagkakilala lang ng tao sa Diyos, ganito lang, pero hindi po. Tandaan natin mga kapatid, sabi nga po dito, the more na nakikilala po natin ang Diyos at ang kanyang involvement sa buhay nating ito, ay lalo po natin napapatunayan kung gaano yung pangako ng Diyos, yung kanyang katapatan sa buhay natin.
Lalo nga pong di ba? Lalo po nagiging masigasig yung paglilingkod natin kay Lord. Iyan po, sa panahon ngayon, yan po ang lalong nagpapainit sa atin. Ako nga, na-share ko naman po sa inyo, noong kami, gusto ng mga anak ko na makapag-aral din sa private school, sa Christian school. Kaya lang, sabi lagi namin, wala ho naman kaming pera. Ganun, parang kaisipan ko. Sabi, paano sila makakapag-aral? Pero ano lang po ang lagi namin sinasabi sa mga anak namin, mag-pray kayo kay Lord. Natatandaan ko lagi sinasabi ng Mami Ligaya, gawin mo lang yung pinapagawa ni Lord, siya yung bahala sa pangangailangan ng pamilya mo. Yun po, tinandaan ko po yun. Awa po ng Panginoon, doon lang po kami nang hawak. At awa po ng Panginoon, yung mga anak namin nakapag-aral ho sa Christian school. At yun po, tapos na. Ang isa po yung matatapos na ngayong August. Di ba? Ano pong ibig sabihin niya? Kaya nga po ang sabi, yung pangako ng Diyos magaganap po sa buhay natin. Kaya nga po sabi diyan, God is totally committed to His relationship with you. Sabi nga po, ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako, kaugnayan sa iyo. Di ba? Kaya ano po yung pagkapatunay niyan? Ibinigay po alin? Yung kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Sa John 3:16, ano po ang sabi doon? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay yung kanyang bugtong na anak upang ang sumampalatay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God wants all the best for you. Ibibigay po ng Diyos yung pinaka-best para sa iyo. Di po ba? Iyan po yung katotohanan. Di po ba? Natatandaan ko nga, nung mga unang panahon, sa aming lugar, nung kasama ko nga po si Pastor Romy, ang tingin nga nila sa amin, taong bundok, para bang takot sa tao. Di ba? Pag may dumating sa amin sa prayer meeting, nasa isang tabi lang kami, akala namin, ano lang kami. Parang, yun nga, taong bundok nga po eh. Pero thank you Lord, ngayon po, ninong taong hindi na bundok. Manila boy. Kaya sabi, Paranaque boy. Kaya sabi po dyan, pagtiwalaan natin yung pangako ng Diyos. Sabi po sa Psalm 89 verse 8, O Yahweh na makapangyarihan Diyos, O Yahweh, mayroong bang kayang may katulad ka bang lubos sa kapangyarihan ay tunay na puspos? Kadakilaan mo'y sadyang lubos na lubos. Di ba? Talaga naman po yan. Ang kadakilaan po ng Diyos ay lubos na lubos. Ngayon po, kaya nga po dito, meron din ako nakuhang ilang bagay na parang katulad din nung kay Ninong Romy. Una, tandaan natin na God is faithful to protect us from temptation po. Diba? Ang protection po ni Lord, pinuprotektahan po tayo ng Panginoon sa mga tukso ng buhay. Kaya nga ho, pag may pagsubok tayo, dapat alam natin yung salita ng Diyos, di ba? Pag may pagsubok nga tayo, anong paborito po natin diyan? Yung 1 Corinthians 10:13. Na sabi diyan na walang pagsubok na dumating sa atin na hindi dinanas ng Diyos. At tapat ang Diyos at hindi ipapahintulot ng hindi sa pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya nga kung mapapansin natin, di ba, minsan, pag may pagsubok, kala lang natin hindi natin kaya. Sabi ng pangako ni Lord hindi ipapahintulot ang pagsubok sa atin na hindi natin kaya. Alam po ni Lord yun. Kaya nga po, ano pa ang pangalawa? God is faithful to forgive us in our unfaithfulness. Tinan po niya yung katapatan ng Diyos na kahit doon sa hindi nating katapatan, tapat pa rin ang Diyos. Di po ba? Kaya nga yung binanggit niya kanina, 2 Timothy 2:13, na kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin. At sa kanya ay hindi po niya itatakwil. 1 John 1:9, anong sabi doon? Kung ipapahayag ng ating mga labi na tayo nagkasala, maaasahan nating ipatatawad ng Diyos yung ating mga kasalanan. At sa Isaiah 1:18, halikayo, magliwanagan tayo. Gaano man karumi ang inyong kasalanan, handa ko iyang paputiin katulad ng busila. Pangatlo po, God is faithful to purify us from our unrighteousness. Tinan po nyo yung lagi sinasabi dito, yung tapat daw po ang Diyos kahit hindi tayo makatuwiran, hindi tayo matuwid, pero tapat pa rin po ang Diyos Tinawag niya tayo. Di po ba? Kaya lang dapat paniwalaan natin yun. Siyempre, minsan, para bang ang mga tao parang, totoo nga ba? Na kaya bang baguhin ako ng Diyos? Kaya po, walang hindi kayang baguhin ng Panginoon. Doon nga po sa John 15:3, pag binasa po natin dyan, tapat ho ang Diyos, kaya nga po tayo kanyang nililinis. At ang sabi po, hangad ng Diyos na tayo ay pabanalin upang maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Yun po, simple sa panahon natin, yun po yung pagkakatawag sa atin ni Lord. Diba? Para tayo, sabi dyan,
maging banal, maging karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Philippians 1:6, itiniti ako sa inyo, natiti ako sa inyo na ang pinasimulan ng Diyos ay kanyang lulubusin, kanyang tatapusin, hanggang daw po sa kanyang pagbabalik. At sa 1 John 1:7, ngunit kung kayo'y namumuhay na sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nakakaisa niya. Di ba tayo po ngayon, namumuhay na po tayo sa liwanag? Simple po, yung tumawag ho sa atin, hindi nagbibiro eh. Yung tumawag po sa atin, Diyos, tapat. Kaya nga tayo, di ba? Dati, masasabi natin na ang buhay natin hindi naman humatuwid, hindi malinis, pero ngayon po, thank you Lord, unti-unting binabago ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. At hindi lang po yan. At yung sumunod po dyan, God is faithful in helping us in times of need. Yan, yung po sa panahon ng pangangailangan natin, naku, ang Diyos po ay tapat, hindi po tayo pababayaan. Sa Ephesians 3:20, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Anong sabi doon? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa. Sabi diyan na makagagawa ng higit pa. Ibig sabihin, yung mga hinihingi pa na natin, higit pa daw po doon ang gagawin sa atin ng Panginoon. At kaya nga po, ang sabi, awit 121 verse 1, doon sa mga burol, ako'y napatingin. Saan manggagaling ang aking saklolo? Walang iba, kundi sa Panginoon. At ang panghuli, ano po ang sabi diyan? God is faithful to His promises. Totoo po yan. Yung pangako po sa atin ng Panginoon, kaya nga po sabi sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-aalinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napangakuan na po ba tayo ng Diyos? Meron po ba tayong pinangahawakan na salita ng Panginoon? Alam niyo po, pagka niresearch po natin ngayon, alam niyo po ba yung pangako ng Diyos sa Bible? Ang nakalagay po pala ngayon ay 8,801. Ganun palang kadami ang nakalagay sa napangako ng ating Panginoon. Ngayon po, sa buhay natin mga kapatid, ilan na po kayang pangako ng Diyos ang ating napangahawakan? Di po ba? Ay ang sabi doon, tapat ho ang Diyos, igagawin niya sa atin yan eh. Kaya nga po, yung binanggit nga kanina ni Ninong Romy sa Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Sabi doon, sabi po dito, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao, anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ay kanyang tutuparin. Tingnan po nyo, laging inihalin tulad lagi tayo sa tao daw. Di ba? Kung mangako daw po ang tao, sabi to, kung hindi matupad ng tao, pero sabi dito, lahat ng ipinangako ng Diyos ay gaganapin para sa atin. Kaya nga po mga kapatid, sa ating araw-araw na buhay, nako, mahalaga mga kapatid na malaman natin, ito pa lang itong topic namin ngayon tungkol sa faithfulness ng ating Panginoon, mahalaga po ito. Tandaan natin, yung katapatan ng Diyos, araw-araw ibinibigay sa atin, Lord. Kaya, bago tayo magtapos dito sa aking na share, sabi nga po dito, dalawang bagay po yung aking katanungan. Mga kapatid, meron na po ba tayong pinangahawakan ng salita ng Diyos? At ang pangalawa kong katanungan, natupad na po ba sa atin ang ipinangako ng Diyos? Purihin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Pastor Romy at Pastor Simple. Isa po sa sabihin natin ang definition ng faithfulness. Siguro pinakamadali po ito. Pag sinabing faithfulness, that God will always do what is right. Right thing in everything. Yan ang faithfulness. Gagawin ng Panginoon kung ano ang tama at nararapat para sa ating lahat. So bago po kayo magpatuloy, batiin muna po natin itong may mga kaarawan. Ngayon po ay June 20. Happy birthday kay Sister Irene Alberto, Brother Marcus Dato, no? As Marcus. So Brother Zian Dison, Sister LB Alcantara, Brother Peter Sotomango, nasa Dubai ngayon yan. Belated happy birthday kay Brother Joey Dikitanan, na kapatid ko na yan, ano ba ito kay pangalan niya? Nani Dikitanan.
Asawa ba niyo to? Okay. So, happy anniversary kay Brother Romy and Sister Tina Sabalboro at Brother Denver and Sister Jen Gelido. Yan. Happy birthday! Anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Ayan, thank you Lord. Happy birthday sa inyo lahat mga kapatid. So ngayon po yung magpatuloy na po tayo. So kanina po yung faithfulness, yung ating pag-aaral. Ngayon pag-aaralan naman natin po itong salitang veracity. So bago po yan, announcement, Life in the Spirit Seminar sa East area sa June 22. Ito na pong Sabado yan. Sisimula po yan ng 8 in the morning sa Worship Center sa East, sa St. Joseph. CSM, LSS, Paranaque Worship Center, open to all areas, including outreaches. Sa August 24, so mahaba pa po ang preparation nito. And family affair, lalo po ito, kailangan, hindi pwedeng hindi makadalo lahat, dahil ngayon pa lang po ina-announce na. So ang ating family affair, Foundation Day, and album launching sa October 26, 2024 sa South Mall Events Center. So walang dahilan na hindi makadalo ang lahat dahil yung preparation natin ay napakahaba mga kapatid. No? So pagandaan po natin yan. Thank you Lord. So ngayon po itong ating pag-aaral, yung pong pangalawa, itong salitang veracity. So kung ang Diyos ay isang Diyos na faithful, kailangan maging truthful siya. Kasi pag hindi siya totoo, yung katapatan niya ay mawawalan puto ng saysay. So pag sinabi pong veracity sa Tagalog ay pagka makatotoo. Nahirap ng Tagalog. Pagka makatotoo. So ang veracity po, the quality of being true, honest, or accurate. Yan po ibig sabihin yan. At it derives from the Latin adjective verax, na ibig sabihin ay truthful. Ngayon, ito pong attribute of veracity refers to God's truthfulness, that is His identity as the source of all truth. Siya yung source. Siya yung pinagmumulan, pinanggagalingan ng lahat ng katotohanan and all divine actions and revelation to this identity. So siya po yung pinagmumulan ng katotohanan. Ngayon, basahin po natin yung mga ilang scriptures. Nabasa na po kanina, pero basahin ko pa rin po. Ang Numbers 23, verse 19, God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Has He said, and He will not do it, or has He spoken, will He not make it good? So laging inahalin tulad ang Diyos sa tao, dahil ang tao talaga sinungaling. Sinungaling talaga ang tao. At di mo pwedeng pagkatiwalaan ang tao talaga. Dahil diniclare nga ni Lord na sinungaling. Hindi sa Diyos na kailangan mag-repent, na kailangan magsisi, for He is a God. At sinasabi rin po, pag sinabi ng Panginoon, sinabi niya at gagawin niya. Mahalaga po yun. Now, sa 1 Samuel chapter 15, verse 29, also the glory of Israel will not lie or change his mind. So, hindi lang ang Diyos ay magsisinungaling, hindi rin pwedeng magbago ang isip ng Diyos. For He is not a man that He should change his mind, which is totoo. Ang tao pa bago-bago ang isip.
Ngayon, oo, bukas hindi. Kumbaga, atras abante. Ang Diyos, pag sinabi niya, sinabi niya. Since the beginning, even sa book of Genesis at yung mga succeeding books, talagang hindi naman nagbago isip ng Diyos. Up to the present, kung ano yung sinabi niya, nagaganap eh. Nagaganap talaga eh. Now, sa Hebrews chapter 6, verse 18, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us. So hindi pwedeng magbago. Basta sinabi ng Diyos, sinabi niya. Pag sinabi niyang mahal tayo ng Panginoon at walang makapagpapabago po noon. Kaya nga, isa sa mga palatandaan diyan, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na nagpapatunay na no matter what, kahit ganong kapula ang kasalanan natin, ang pag-ibig stands. Mananatili po yun. At naway, hindi tayo magkaroon ng second thought na mahal kaya ako ng Diyos, baka pinabaya na ako ng Diyos. Actually, hindi po. Laging nandyan ang Panginoon sa ating kapaligiran. Sa Titus chapter 1, verse 2, in the hope of eternal which God, who cannot lie, promised long ages ago. Napansin niyo po ba sa some scriptures, binibigay diin yung God never lie. Hindi siya nagsinungaling. Taas ang sinasabi sa atin na kapag lalo ng particular ang Deuteronomy chapter 20, isa sa mga paborito ko pong chapter ng Deuteronomy, sinabi doon, if you obey every detail of the law, all these blessings will accompany and overtake you. At totoo po yun. At dun sa mga succeeding verse 1 to 14, pag binasa niyo po yan, sinabi ni Lord yan at gagawin niya yan. Sabi niya, hindi ka magiging tail, lagi ka magiging head. Ang provision ni Lord, ipoprovide niya in all seasons. Hindi yung, ito lang ang panahon ng blessing, next month walang blessing. Hindi po yon. Sabi niya, in all season, i-bless ni Lord. So pag binasa niyo po lahat yon, sinabi niya yon, magaganap. At sinabi rin niya po, pagdating sa verse 15 at mga succeeding scriptures, sabi niya, once we disobey God, mangyayari yon. At tiyak mangyayari. Hindi pwedeng sabing nakalusot, wala nakakita. Ang book of Ecclesiastes, napakalinaw niyan. There's always a time for everything. Si Lord magseset ng time yan. At siya'y magseset. At magugulat nga lamang tayo na, Lord, ang daming blessing. Kasi sabi ni Lord John, sabi nga ni Pastor Romy sa book of Deuteronomy rin, 1,000 generations. At magaganap po ito sa ating mga henerasyon, kahit sa mga susunod pang henerasyon, dahil pangako ng Diyos yan. Now, so the Bible portrays God not only as an impeachable truth teller. Para bang sabing, ito yung nagkikwento ang Panginoon na pwede sabihin patalsikin, hindi po pwede. Ito po yung napakahalaga. But also, the source of truth itself. God's word is true not because it conforms to some external reality called truth. So hindi sinabing ang Diyos ay truthful kasi nakapasa siya sa requirement na para paniwalaan natin siya'y totoo. Kundi sinasabi sa atin, ito ang totoo. So walang dapat gawin para sabing totoo, kundi yan ang totoo. Amen, mga kapatid. Kaya hindi guys sa tao kailangan dumaan pa sa mga maraming sabihin natin, evaluation para paniwalaan natin ang sinasabi niya ay totoo. Pero si Lord, hindi kailangan ng evaluation for He is the source of truth. Now, that is why the scriptures insist that God cannot lie. Hindi siya nasisinungaling sa atin lahat. Sinabi niya, huwag mo kainin ito. Tapos hindi natin sinunod. O sinabi niya, magkakasakit ka. Pag ako'y dinisobey mo, ito mangyayari sa iyo. Ang tao nga, hindi, ayaw natin paniwalaan ng Panginoon. Halos lahat tayo, ayaw natin siya paniwalaan. Kaya nangyayari tuloy ang mga bagay na ayaw nating
maganap sa ating buhay kasi tayo ay naging very irresponsible. Irresponsible in the sense na hindi natin siya pinaniwalaan. Ngayon, tuloy pa po tayo. Now, the prophets, ang mga propeta, were judged to speak authentically from God. So sabi, ang propeta nagsasalita in behalf ng ating Panginoon. Sa 2 Peter chapter 1 verse 21, for no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. So ibig sabihin, meron pang tumulong o meron pang nagbigay sa isang propeta para masabi niya ang mga bagay patungkol sa Diyos. But, sabi sa atin, only to the extent that their message was proven true in relation to the events they foretold. So para paniwalaan ang sinasabi ng isang propeta, kailangan maganap muna para sabihin natin, propeta talaga ito. He's a man of God na talagang ang sinabi niya galing sa Diyos. Pero, tingnan natin, sa Deuteronomy chapter 18, verse 20 to 22, but the prophet who speaks a word presumptuously in my name, which I have not commanded him to speak, or which he speaks in the name of the other gods, that prophet shall die. So meron po kasing ganun sinasabi, sabi ni Lord, masyadong ano po yun, masyadong tawagin nating one of the abuse praise na sinasabi ng isang Christian, sabi ni Lord. Parang nagiging ano ito parang, ano ba tawag doon? Password, sabi ni Lord. Sabi daw ni Lord. Siyempre, kung isang naman tao, hindi siya malalim sa Diyos, sabi ni Lord, sige, sabi ni Lord. Hindi po ganun yon. So, binibigyan tayo ng warning, wag po ganoon. Now, but the prophet, sabi nga po kanina, other gods, now, you may say in your heart, how will we know that the word which the word is not spoken when a prophet speaks in the name of the Lord? If the things does not come true, that is the thing which the Lord has not spoken, the prophet has spoken it presumptuously. Para bang masyadong sabihin natin, hindi naging maingat at ginamit ang salita ng Diyos para iisut lamang yung kanyang sariling kagustuhan. Kaya maging very, very cautious po tayo pagdating sa mga bagay na kailangan, kaya nga pinag-aaralan po natin ito dahil sa may mga possibility na pwedeng maabuso yung sinasabing God spoke to me. Pero kailangan merong realization. Merong illumination, yung word na yon para sabihin natin galing kay Lord. Kailangan makita natin yung authentication at nagaganap talaga sa ating kalagitnaan. Now, each member of the Godhead, ano ba yung Godhead? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, have the same perfect attributes. So, the perfect and absolute of God the Father is stated. Tingnan po natin yung mga ilang scriptures. Sa Jeremiah chapter 10, verse 10, but the Lord is the true God. He is the living God and the everlasting King. At His wrath, the earth quakes, and the nations cannot endure His indignation. So, ibig sabihin, sinabi ni Lord yan, present sa Kanya, yung Kanyang pagiging totoo, na alam naman natin sa history ng humanity, nakita naman natin kung paano nilipol ng Panginoon. Since the beginning, kita natin kung paano niya destroyin ang mga tao. Pag siya'y nagalit, ay talagang undescribable, parang nakakatakot na magalit ang Panginoon. Now, the absolute truth of the God, the Son, is presented dito sa John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. So yung katotohanan, naganap talaga. The Word became
flesh. At yan si Jesus Christ, full of grace and truth. Lahat naman ang sinabi ng ating Panginoon, katotohanan lahat. Lahat sinabi niya. Now, number 3, the truth of the Holy Spirit, dito sa John 15 verse 26, when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will testify about me. So, di ba sa Luke 12:12, sasabihin doon na i-remind tayo ni Lord, ano man ang mga bagay na patungkol sa Kanya, na itinuro niya, na sinabi niya, i-remind tayo ni Lord. Tungkol sa Kanya, nire-remind tayo. Now, ito po yung mga ilang bagay na ating i-take note. Now, the application of God's veracity as believers means, una, we can depend on His words to be true always. Yung salitang always. Yung sinabi niya, pwede tayong umasa na gagawin ng Diyos. Lahat yan. Kung ano man yung word na meron ka, na pinangahawakan mo, o ating life verse, kung meron ka man, yan sinabi niya, magaganap at magaganap. Always. Hindi sinasabing minsan. Hindi po. Pangalawa, this is the basis for claiming God's promises. So how can you claim the promise of God if God is not truthful? Paano i-claim yan? Lord, pangako mo sa akin to eh. Lord, sabi mo sa akin to, di po ba? So paano may i-claim kung Diyos natin hindi sa totoo? At proven ito from the book of Genesis, sa mga succeeding books, makikita natin lahat ng sinabi niya naganap eh. Even up to the present. Lahat ng sinabi niya. Now, number 3, we can always depend on God to do what He says He will do. Lahat po kami, lahat po tayo, mga kapatid, makatanggap ng pangako sa Diyos. Sabi doon, if anyone is joined to Christ, the old has gone and the new has come. Ito tayo, the old has gone and the new has come. Yung justification na tayo ay dineclare na righteous, and here comes sanctification, sineseparate tayo ni Lord. Totoo yun. Nangaganap sa atin na unti-unti hinihiwalay na tayo ng Panginoon. Pang-apat, God the Holy Spirit makes sure that the teachings correctly understood in our soul. Ibig sabihin, isisiguraduhin ng banal na Espiritu Santo na lahat ay maunawaan natin. Kasi ang Holy Spirit, isang mga gawain niya, tulungan tayo sa mga deeper things sa Book of Corinthians about God. Kailangan maging tama yung ating pananaw, pagkilala, kaya pinag-aaralan po natin ang attributes. And number 5, when filled with the Holy Spirit, meaning in fellowship with God, we are promised by God that He will be able He will be able to learn His plan. We will be able to learn His plan for our lives. Totoo po yan. Unti-unti na ina-unveil ni Lord sa atin yung plano niya sa atin. At ano ang plano niya sa atin talaga? Well, Isaiah 43:7, I created you to give me glory. That is, there is no option, wala tayong option, but to serve God. Ang paglilingkod sa Diyos, siyempre po, depende pa rin po sa mga skills and abilities, sa mga gifts ay binibigay ng Panginoon sa atin. Hindi mo kasi po tayo pare-pareho eh. At speaking of itong mga spiritual gifts, kinakailangan mag-complement. Pag sinabing mag-complement, hindi po ito magtagisan ng talino, hindi magpagalingan, kundi mabuo ang katawan. Mabuo ang katawan at ito ay makakilos nang naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen. So nawa, mga kapatid, itong ating pag-aaral sa faithfulness at tungkol din po sa veracity na ang Diyos, sinabi na sa atin ang totoo. All we have to do now is believe and obey God. Maniwala tayo and obey God and everything will follow. So meron po isang awitin na dito sa Psalm 89, awitin po namin ito. Napakagandang awit, ito sa mga paborito ko rin. Thank you, Lord. Lord, I will always sing of your constant love.
I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last all your times, and your faithfulness is as permanent as the sky. Listen pa. Know that your love will last for all times, and your faithfulness is as permanent as the sky. So yung sinasabi doon is faithfulness is as permanent as the sky. Amen. So mag-e-end po kami sa repeat new song of the week. Sa'yo, nagtitiwala at naniniwala ako, composed by Sister Tess de los Santos. So maraming po salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Akala ko'y malakas ako, akala ko'y matatag ako, nakalimutan ng pagsamba sa'yo. Akala ko kasi kaya ko nang mag-isa. Maling-mali ako sa kapalaluan ko. Maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin, umuwal ako. Diyos ko, patawan, ako'y hinumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawan, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako.
kita, Jesus, sa puso ko. Ikaw ang lakas ko sa anumang bagyo sa buhay ko. Diyos ko, patawad, ako'y hinumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Diyos ko, patawad, ako'y hinumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Second Timothy 2